Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanang ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang. Sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit ganoon karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa lahat, kasing init ng panahon, atin din pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno.
Huwag po kayong mag-alala, lahat po tayo pare-pareho ng nararamdaman. Mainit, pero mas mainit ang pagmamahal ng Diyos ngayong hapon kung mas malakas na palakpak ang inyong ibibigay. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, ating napakinggan na ito ang ikatlong pagkakataong napakita si Jesus sa kaniyang mga alagad pagkatapos ng siya'y muling nabuhay. Sa mata ng kasaysayan, in the eyes of history, mayroong isang taong ipinanganak sa Bethlehem. Lumaki sa Nazaret, nagpahayag ng mabuting balita sa lawa ng Galilea, sa Decapolis, sa Betania, sa palibot ng ilog ng Jordan. Nagtungo sa Jerusalem, sa templo kung saan kaniyang ipinakilala ang kaniyang sarili sa mga punong saserdote at mga alagad ng bayan. Sa Jerusalem din namatay, ipinako sa krus sa bundok ng Golgota. Doon sa kaniyang buhay na yan, maraming mga taong nabanggit. Nabanggit si Caiphas, nabanggit si Pilato, nabanggit ang mga lugar sa kasaysayan ng kaniyang paglilingkod sa bayan. Ito ba ay totoo? Opo, sa mata ng kasaysayan, may isang Jesus na nabuhay, nagpakita ng kababalaghan at milagro, nagpakilala sa Diyos, ipinako at namatay. Ito po ay kasama sa kasaysayan. Hindi maipagkakaila na may nagsulat na isang Jewish historian, si Marcus Josephus. Nang panahong iyon, may Jesus na talagang tunay na sinundan ng napakaraming tao, lalo na nang ipinapakita niya ang mga himalang galing sa Diyos. Sa mata ng pananampalataya, ang Jesus na ito ay nagtagumpay na. Nagtagumpay mula sa kamatayan upang ipakita sa lahat na ang sumusunod sa Kanya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Sa mata ng kasaysayan, tayong lahat na nabinyagan sa pangalan ni Jesus ay doon din pupunta kung ating susundan at susundin ang kaniyang mga yapak. Kaya nga po sa ebanghelyong ating narinig, muling bumalik si Jesus sa lawa ng Tiberias o sa lawa ng Galilea. Bakit po? Dahil yung mga alagad na unang sumunod sa Kanya, nang namatay siya sa krus, ay muling bumalik kung ano ang kanilang buhay bago patawagin ni Jesus. Kaya sa kaniyang pagbalik, muli niyang ibinalik ang kasaysayan at ang ugnayan nila sa mga taong ito. At ang mga taong ito ay muling niyakap ni Jesus sapagkat kung si Jesus ang Diyos, ang ating Poong Jesus Nazareno, kapag tumatawag siya at tatawagin ka hanggang katapusan. Kaya sa kaniyang pagbalik sa lawa ng Tiberias, muli niyang ipinakita kung sino ang taong kanilang sinusundan
sa kapangyarihan ng kaniyang mga salita. Wala ba kayong nahuli? Wala po. Magdamag na po kaming nanghuhuli. Doon nyo ilagay sa kanang bahagi anong kapangyarihan ng taong ito na hindi naman siya mangingisda. Pero bakit ang nature o kalikasan ay sumusunod sa kaniyang salita? Kaya unti-unti, dahan-dahan, muling ibinabalik ni Jesus ang nawawalang ulirat ng kaniyang mga alagad. Dahan-dahan niya uling inilalagay sa isip nila na ang taong tumawag sa inyo noong una hanggang ngayon hindi nagbabago. Ipinapakita lang na siya ay makapangyarihan kahit sa kamatayan, kahit sa kalikasan. Kaya tayong lahat sa mata ng pananampalataya ay tinatawag din ng Diyos sa unang pagkakataon hanggang sa dulong pagkakataon na tayo'y bumalik sa Kaniya at manikluhod sa Kaniyang pag-ibig at awa. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi magbabago si Jesus sa Kaniyang pangako. Ang sinumang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinakita niya dahan-dahan, unti-unti sa bawat karanasan nila Natanael, nila Zebedeo, nila Simon Pedro, at ang lahat ng naroroon sa ilog ng Tiberias na ang kanilang kausap ay walang iba kung hindi ang Diyos na kanilang sinundan. Makikita ninyo, ipinaalala ni Jesus doon sa tabi ng apoy na kaniyang inihanda sa pag-iihaw ng isda at tinapay. Anong ibig sabihin nun? Si Simon Pedro, sa gitna ng apoy, itinatwa si Jesus. Pero hindi iyon binalikan ni Jesus. Ipinakita na sa kabila ng ating kahinaan at kasalanan, tatayo ang Diyos, yayakapin ng Diyos, haharapin tayo ng Diyos kahit na tayo ang sumusuko sa mga hamon ng buhay. Ang kasaysayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay kasaysayang upang ipakita na tayong lahat ay may pag-asa sa ating buhay. Sabi nga po ni Napoleon Bonaparte, sabi niya, si Alexander the Great, si Julius Caesar, ako, kaming mga magagaling at matatapang na tao, ay kumukuha lamang sa pamamagitan o sumasakop ng isang bansa sa pamamagitan ng dahas. Pero ang isang taong ito, wala siyang army, wala siyang pulutong, pero nakuha niya ang buong mundo sa pamamagitan ng kaniyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos hanggang doon sa krus at kamatayan ni Jesus ay ipinakita upang ang lahat ng lugmok, upang ang lahat ng nawawala ng pag-asa, upang ang lahat ng nagdududa ay bumalik sa Diyos at makita na ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos at hindi nauubos. Ang kailangan lang natin manikluhod sa kaniyang pag-ibig. Buhay si Jesus, nagtagumpay ang ating Poong Jesus Nazareno upang ipakitang wala ng kapangyarihan kahit na ang kamatayan sa lahat ng naniniwala sa Kaniya. Saan ka papapanig
Kanino ka pa makikinig? Kanino ka pa susunod? Kay Jesus na muling nabuhay mula sa kamatayan o sa mga sinungaling na taong hanggang ngayon hindi kayang buhayin ang kanilang sarili? Kay Jesus na nagtagumpay ang ating pag-asa at walang hanggang pag-ibig na dumadaloy mula sa krus hanggang sa ating katauhan, na ang kaniyang pag-ibig ay mananatili hanggang tayo'y makasapit sa kaniyang kaharian. Sama-sama po tayo, walang iiwanan, sapagkat si Jesus ay namatay para sa tanan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.